Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Passive Obedience. Bakit ka dapat magpasalamat sa passive obedience ni Kristo? And yung sabi po dito na yung passive obedience refers to the Christ willing submission to suffer and bear the penalty of our sin. It does not imply inactivity but rather his humble acceptance of the Father's will enduring the course of the law. The wrath of God and ultimately death on the cross, Christ's passive obedience is one half of his redemptive works, the other being his active obedience, his perfect life under the law. Through his suffering and death, Jesus fully paid for our sin, satisfying divine justice and securing our forgiveness. His obedience unto death is our eternal hope. And yung scripture po natin ngayong araw na Isaiah chapter 53 verse 5 to 6, sabi po dito, "But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wound we are healed. We are like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him in the iniquity of us all." And yung teaching number 1 po natin na Christ's passive obedience means He suffered and died on our behalf. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos, yung passive obedience niya po sa atin, ito po ang meaning po nito ay yung pagkamatay at pagka-suffered niya para sa atin, para tayo ay maligtas at hindi na natin maranasan yung pagkamatay na yun at pag-suffered na yun na niligtas niya po tayo. Kaya kailangan po natin na magpasalamat nga po sa ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 2, Christ's active obedience means He had fully obeyed all of God's requirement on our behalf. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po, yung active obedience niya po sa atin means na siya po ay binibigay niya po yung fully obeyed. Ino-obeyed niya po talaga lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos na mga requirements para sa atin, para din po sa kaligtasan natin. Ginagawa po ito ng ating Panginoong Diyos na sinusunod niya po lahat ng gusto or requirements ng ating Panginoong Diyos para sa atin po. And teaching number 3, Christ's passive and active obedience made us both acquired and holy. Sabi po dito na yung ating Panginoong Jesucristo, yung passive and active obedience niya po, ay ginagawa niya po ito para sa atin, para po tayo ay maging banal at acquainted. And application number 1, suffer for doing the right thing. Sabi po dito na maganda po na gawin natin na mag-suffer tayo, hindi doon sa mga mamaling bagay, kundi mag-suffer tayo doon sa paggawa natin ng tama at mabuti. And application number 2, sacrifice while being motivated by love. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na katulad ng ating Panginoong Jesucristo na nag-sacrifice siya while motivated siya sa pagmamahal sa atin, na sobrang laki ng pagmamahal niya sa atin, kaya nag-sacrifice siya ng sarili niya. Dapat po na maging ganun din po tayo sa atin. And application number 3, seek the grow each day toward holiness. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na isik po natin, hanapin po natin na dapat tayo ay mag-grow sa araw-araw toward sa pagiging banal po natin. Dapat na maging banal po tayo each day, na mag-grow tayo na maging isang banal. And then lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.